Sa palagay ko ito, kinikwento ko sa inyo dahil gusto ko magkaroon kayo ng vision kung dapat pa ba kayong pumunta sa Poland o hindi na. Hello, kumusta mga kababayan? Welcome back sa ating vlog. Bali, may kikwento na naman po ako sa inyo na napaka-importanting detalye. Talagang ito seryosohan. Dito kasi sa Poland, maraming mga nangyayari ngayon. So kabilang na doon yung may mga napapauwing mga kababayan na nadi-deport dahil nga may mga problema sa papeles, sa mga papel nila dito sa Poland. At talaga naman makikita mo, sobrang dami talaga ngayon ng mga pulis na nakakaalat sa mga kalsada, pati mga border guard. So ganun po ngayon ang sistema dito sa Poland. Pero lahat po ng yon nangyayari. Actually ito, nakuha ko tong information na to sa mga kakilala naming lokal. Ang sabi kasi nila, malapit na kasi ang election dito sa Poland. Kung hindi ako nagkakamali, so ngayon pong month of May ang eleksyon ng Poland. For presidential election po yan. Kaya nagkakaroon ng mga ganitong paghihigpit. At maliban pa doon, based doon sa mga nakalap kong rumors. Sabihin na natin rumors kasi kwento lang din to ng mga lokal Nahahati daw kasi sa dalawa ang mga politician ngayon at saka ang mga tao rin dito sa Poland. Yung sa kabilang partido, yun yung sang-ayon sa mga immigrant worker. At yung kabila naman, yun yung mga hindi sang-ayon sa mga na magkaroon or dumami ang mga immigrant worker dito. Ang sabi kasi ng ibang mga anti-immigrant worker ay nawawalan na rin po sila ng mga opportunities dito sa Poland. So sa halip na mapupunta sa kanila yung trabaho, napupunta sa mga immigrant worker dahil di hamak na mas mababa po ang binabayarang cost ng mga employer dito sa Poland. At saka second thing, dahil nga rin po sa mga nangyayaring mga unusual event or yung mga paglala ng mga kaso or pagkakaroon ng mga crime rates, pagtaas ng mga crime rates sa mga bansang France, like sa England at saka sa iba pang lugar like sa US. Yan, kaya yun yung parang pinagbabasihan ngayon ng mga anti-immigrant dito sa Poland na kung bakit yung ibang mga tao dito ayaw nga nila sa atin or sabihin natin sa mga immigrant. Hindi naman hindi naman specifically sa atin na mga Pilipino, but mostly sa mga inayawan nila, di ko alam kung okay lang ba sabihin to sa inyo, ay ang mga Ukrainian at saka yung iba pang mga lahi like Georgian. Kasi karamihan sa mga pumapasok na mga ganitong lahi dito sa bansa nila ay illegal. So yun nga ang problema, kaya hindi na nakokontrol ang peace and safety ng mga tao dito. Kaya nag-aalala rin siguro, hindi natin masisisi yung ibang mga lokal kung bakit ganun na lang ang reaksyon nila parte sa mga immigrant worker, dahil nga nag-aalala sila sa seguridad nila at ayaw nilang matulad sa ibang lugar like sa US na sa UK, sa UK, sa Canada at saka sa iba pang lugar like sa France na napakagulo, na napakaraming mga sabihin na natin mga snatcher, mostly pa ang gumagawa nga nun, yung mga immigrant, di ba? So sa palagay ko ito, kinikwento ko sa inyo dahil gusto ko magkaroon kayo ng vision kung dapat pa ba kayong pumunta sa Poland o hindi na. So ganito kasi ang mangyayari, ganito kasi ang posibleng mangyari ayon sa mga opinion ng mga lokal dito. Kapag nanalo ang anti-immigrant worker na partido, ay may posibilidad na worst case siguro na senaryo ay pauwiin na ang sabihin na natin 80% ng mga immigrant worker dito sa Poland, or di kaya hindi na sila tumanggap. So kung ikaw nagbabala ka palang mag-apply dito sa Poland, ang masasabi ko, siguro palipasin mo muna itong parating na eleksyon dito sa Poland.
Kasi para magkaroon ng linaw, then siguro after ng election guys, kung hindi tayo mabibisi, i-update ko ulit kayo kung ano yung mga mga plans or plataforma na pagbabago dito sa Poland, gobyerno ng Poland para sa ating mga immigrant worker. So yun guys, napaka-importante na magkaroon kayo ng ganitong vision, no? Kasi lalo na sa atin, malaki yung bayad sa pagpunta dito, yung placement fee. Gumagastos yung mga ibang kababayan natin, at yung iba pa nga nangungutang, paano na lang kung magkaroon nga ng aberya sa application nyo, ma-stop na yung hiring biglang ganun dahil nga sa mga ganitong ngayon, mga pangyayari dito. Kaya yun, I advise na wag muna kayong, yung mga nagpaplano, wag muna kayong mag-apply sa ngayon. Sa ngayon papalipasin nyo muna itong eleksyon, itong parating na eleksyon dito sa Poland, which is May 2025. At pagkatapos nun ay siguro babalitaan namin kayo kung ano na yung mga posibleng mangyari in the future para sa ating mga immigrant worker. Okay? Kung meron pa kayong mga katanungan, mga kababayan, magtanong lang kayo, comment lang kayo sa comment section ng video na to, at sasagutin po natin yan kapag may bakanting oras. Yun lang po ang ating pag-uusapan sa ngayon. At maraming salamat sa panonood. God bless po sa ating lahat, and see you in our next video. Bye bye!